Senadora Leila de Lima. Naku, may banta si Pangulong Duterte. Pinagbantaan si Senadora Leila de Lima. Biruin mo, ano po? Kalalabas lang nung tao, kaka-acquit lang nung tao. Eh, may banta na po kay dating Pangulong Duterte. Ano daw ho iyan? Ayan, oh. Attorney Leila de Lima on former President Rodrigo Roa Duterte, telling her not to pick a fight that she might regret. Ayun, yung pala yung banta ng dating Pangulo, no? Kumbaga, wag kang pipili ng laban na pagsisisihan mo. Yun ho, ayan yun sa ilalim, ano? Ibang klase. Eh, ilang taon yung kinulong yan. 'Di ba? Ibig sabihin, doon pa lang ho, umpisa na ng laban niya sa inyo. Pero hindi nag-back out, hindi ho umatras. At talagang nung pinatawag ninyo sa mga hearing, sa Senado at kung saan-saan pa, eh, may yagballs na dumadating ho. May yagballs na pumupunta sa mga hearing ho para ipaglaban ang kanilang sarili. Eh kayo, pinapapunta ho kayo, 'di ba? Iniimbita kayo, si Bato de la Rosa, oh, binabaliwala ninyo ang Kongreso. Tapos sasabihin ninyo para kayo sa taong bayan. Hindi ho ba? Eh, yung palang hong Kongreso ng bayan ng Pilipinas, eh, binabastos nyo na. Tapos gusto nyo, iboto pa kayo ulit. Ano sabi dito ni Senadora Leila de Lima? He is again threatening me na pagsisisihan ko daw kung itutuloy ko. Itutuloy yan! Tutuloy ang kaso na yan, mga kababayan. 100% hindi magba-back out yan. Ngayon pa ho na na-acquit siya. Pagkatapos ho ng 7 taon na pagpapakulong nila nang walang kasalanan yung tao, tapos gusto nyo pag-back outin? Kahit nasa loob nung kanyang rehas, mga kababayan, lumalabas, sumusulat si Senadora Leila de Lima. Laban ho sa pagpapatakbo ng gobyerno ni Duterte. Tapos gayon mo pa pagbabantaan yan na kailangan pumili ng laban na hindi niya pagsisisihan. Oh, sabi dito, I should be daw at peace. Umanap daw ng kapayapaan na lang. Kasi ang gusto nila, mga bossing, kasama po si Vitaliano Aguirre, no, ang gusto ng kampo ni Duterte, mag-move on na lang daw po, mga kababayan, ang dating senadora. Move on na lang, tapos na yan eh. Pagkatapos nung 7 taon na pagkakakulong ho, tapos wala namang kasalanan, tapos move on lang ang sasabihin. Baliktarin ho kaya natin. Sila nga, ayan oh, hindi pa nakakapasok ang ICC. Pero kinakabahan na po, mga kababayan. They lock me up. They deprive me of more than 6 years of my life and most of my term as a senador at ganun na lang. Yan ang sinasabi ko ho sa inyo, mga bossing. Mama Mia 555. Hello from Doha, Qatar. Joel Carino, parang China lang magdikta. Correct. Ikinulong nyo ko ng mahigit 6 na taon. Oh, nabaliwala yung termino niya bilang senadora, tapos ganun na lang. Move on na lang, sabi ni Vitaliano Aguirre, mga kababayan. At peace na lang kami, okay na yun. Peace na tayo! Kasi nakalaya ka na naman niya yun eh. Oh. Yung mga ibinintang namin sa'yo, yung mga ebidensyang kung ano-ano, di ba? Na hindi mo alam kung pinaggagawa, hindi mo alam kung ito'y isa sa tanim ebidensya. Dati, sinabi ng dating Pangulo yan. Nagtatanim kami ng ebidensya. Hindi mo alam kung biktima si De Lima nun. Nang ganon. Oh, tapos, peace na lang tayo. Okay na yun. He should stop threatening me. He must know by now that I am beyond being threatened by him. Mga bossing, mahaba-haba ho ito. At isa ho sa nakikita ko, mga kababayan, ano,
Isa ho sa nakikita ko mga kababayan na ginagawang hakbang ng pagganti at pagbawi at pag-restback ng kampo ni Senadora Leila de Lima is ang pagpasok ng ICC. Sila po ang nakikipag-ugnayan, no, sa International Criminal Court kasama po si dating Senador Antonio Trillanes, no, sa kanila galing yung impormasyon na itong buwan ng June, July, August, papasok, ise-serve ang warrant of arrest kay Digong. At first batch si Digong, ha? Oh, sa kanila ho nang galing yun At pinagtibay ito ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Bakit ho? Umaalma, iyak ng iyak si Bato de la Rosa Minu-minuto ho Nabubuko tuloy natin talaga sa kanila na alam nila at naniniwala sila na makakapasok ang ICC. Sa pamamagitan ho nung pag-post ni Bato de la Rosa na yung kumpare niya daw na pulis yun pa yung tulungan sa ICC para sila ay makulong, mga kababayan. Di ba? Kaya ho, malayo-layo pa ito mga kababayan, mahaba-haba pa ho ito. Pero yung tungkol sa pagpasok at pag-serve ng warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Duterte, medyo nalalapit na po yan. Base po doon sa mga ibinigay at sinabing mga buwan ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Sabi ko nga ho kung sakali na talagang ise-serve yung warrant of arrest at sinabi ni Digong na ipapakain yung papel doon sa magse-serve or bebeng-bengin daw po ni Digong, nako, mag-expect po kayo na hindi naman po papalamang o hindi po papadehado ang mga alagad ng batas. Hindi po papadehado ang ICC pagka ganyan. Meron ng banta Mahilig palang magbanta si dating Pangulong Duterte. Eto, binabantaan niya si Senadora Leila de Lima. Tapos may pagbabanta na siyang binitawan doon sa magse-serve ng warrant of arrest. Mahilig ho na kapagka isinerve sa kanya, ipapakain yung papel na yun or bebeng-bengin niya. Nako, yan ho ang sinasabi natin. Kaya wag ho aalma o wag magrereklamo yung mga bantot vloggers diyan, no? Kasi yan ho yung mga unang puputak yung mga bantot vloggers, mga kababayan. Sasabihin, isang tao lang yung gusto nyong hulihin, yung gusto nyong arestuhin. Tapos 6 na batalyon ng SAP ang papadala ninyo. Oh. Muhammad Iqbal, shout out sa iyo, sir. Ayan. He must know by now that I am beyond being threatened by him. Senadora Leila de Lima. Pinatunayan ko na po yan. Meron pa palang pinatunayan ko na po yan sa dulo. Totoo. Habang nakakulong siya, habang nandoon siya sa Oblo. Ang dating Pangulo. Siya yung nakaupo pa din Pero sumusulat siya. Mga kababayan, sumusulat siya laban sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Mohamed Iqbal, Digong nyo, si Wally Carbonell ang magse-serve ng warrant of arrest ng ICC. Nako, kung meron pong hindi nakakakilala doon sa Wally Carbonell, mga kababayan, yun yung nagsabi na sila daw po o naghamon yata ng duelo ang dating Pangulo tapos hindi daw ho umattend. Si Wally Carbonell nandun daw ho, mga kababayan. Grabe Ang gulo. Ang gulo ng mga DDS ngayon, mga kababayan. Bukod sa hindi na nila alam kung susuportahan pa ho ba sila ng mamamayang Pilipino hanggang sa patong-patong na problema ang kinakaharap ho nung kanilang mga politiko, mga bossing. Eto pa ho, mga kababayan, parang iuntog na lang siguro nila yung mga ulo nila sa pader. Kapag ganito ho araw-araw yung mapapakinggan nilang balita, mga boss, ay nako, sabi ko ho sa inyo, iuntog na lang sa pader yung kanilang ulo. O eto,